Lahat tayo marahil nakaranas na ng pagdadalamhati. Pero iba ang pagpapahayag ng bawat isa dito. Sa ating mga Pilipino, malaki ang gampani ng pamilya, pananampalataya at mga tradisyon sa pagharap sa pagkawala o pagpanaw ng mga taong minsan nang naging parte ng ating buhay. Sa pagluluksa, may lakas na nakukuha sa pagiging buo ng pamilya. Kahit sa mga simpleng bagay sa paligid, mga palatandaan na parang nagpapaalala ng presensya ng yumaong mahal sa buhay. Mahirap man ang pinagdadaanan, nandoon pa rin yung pag-asang kahit may kasamang lungkot at pangungulila. Sa ating kultura, ang pagluluksa ay hindi laging mag-isang kinakaharap. Kasama ang buong komunidad sa pagdadalamhati, nagbibigay ng suporta at tibay. Aming kinapanayam ang dalawang bahagi ng populasyong Pilipino na buong loob na nagbahagi ng kanilang karanasan sa pagdadalamhati. Nung nalaman ko kasi na nawala na siya, may tumawag lang sa amin na taga-hospital ng RMC. Yun, sabi niya, "Ma'am sir, si Victorino Caballero, wala na po." Nung tumawag sa amin yun, ako personally, nakita ko yung muna kong tinignan talaga yung nanay ko eh. Nakita ko yung nanay ko, blanco eh. Ako yung mas nag-worried. Hindi para sa sarili ko, hindi para sa hindi agad ako una ko naramdaman. Hindi agad nag-focus sa tiyuhin ko. Kumbaga nag-focus yung isipan ko sa nanay ko. Ano yung nag-i-reaction ng nanay ko. Kasi yung nanay ko yung una kong tinignan. Kasi yung nanay ko, nung nalaman namin na gano'n, nablanko talaga siya. Nablanko siya totally. Punta ko yun gusto niya ulit pumunta ng ospital. Pero nung time na pumunta kami rin, yung nanay ko, sobrang pag-alala. Hindi siya makapagsalita. Nalaman yun. Pumunta siya ng ospital, nakatay siya ng ospital. Wala chinelas. Yun na, yung pumasok na ako sa ospital niyan. Yun, doon nag-flashback lahat eh. So yun, habang nag-a-assess ako ng files ng tito ko, habang sinusunod ko yung bang pagbangan niya, nagpa-flashback lang din sa akin lahat ng pinagdaanan ko sa kanya, lahat ng memories ko sa kanya, simula pagkabata. Nagpa-flashback yung lahat, habang sinusulat ko yun. Kasi, yun talaga, masakit, napakasakit. Nanginginig-ginig pa ako habang sinusulat yun. Nangiyak-niyak din ako actually, nangiyak-niyak ako siya. Ano yun, yung pakaramdam na sobrang sakit kasi sinusulat mo yung pangalan niya para sa death cert. Yun, napakasakit talaga. On that day talagang pakiramdam ko, wala. Baksak yung buong katawan ko, wala akong gana sa lahat. Naiburo siya isang gabi lang eh. Nung nakita na namin yung abo niya, yung girl niya, yun, medyo kampante naman na ako kasi sabi ko sa sarili ko, okay na yan, nakapagpahinga ng tiyuhin ko. Kasi na nagkakasakit siya, nagkasakit siya, napuntahan pa namin siya sa kanila, sa bahay niya. Nakita namin kung paano siya mahirapan huminga, kung paano siya humihingi ng tulong, dadalhin siya sa ospital, mga ganung bagay. Napakasakit kasi. Kaya nung nakita namin yung urn niya, yung abo niya mismo, na nakalagay na sa lagay. Yun, hindi na masakit. Tanggap namin. Palagi na rin kami. Masakit man, pero tanggap na namin. Siguro sa akin, it can help you that. Siyempre, kung gaya niya, kapag nawalan ka, dumarating yung time na kakaroon kayo ng mini reunion, di ba? Yung mga mag-anak mo, mga pinsan mo. Kakaroon kayo ng bonding, kumbaga. Habang nakaburol yung kamag-anak nyo na nawala. Kahit pa paano, may idsan yung lungkot mo eh. Kasi makikita mo yung mga kamag-anak mo. Medyo, makita kasi ganito, kamustahan. Medyo gumagaan yung pakaramdam mo. Na, syempre, gaya niya, makikita mo rin yung mga nagmamahal sa tiyuhin mo. Na dumalaw sila sa burol. Yung ganung bagay kasi, talagang nakakapagpagaan ng loob siya. Kumbaga, may karami ka, nararamdaman mo na may karami ka sa pagdadalamhati, no? Tsaka parang parte siya ng kultura ng mga Filipino na makikita mo sa funeral or sa burol yung mga pamilya na kasama sa inyo na hindi nyo pa nakikilala, nakikita dahil nga sa kakapusan ng salapi or pera para makadalaw. Totoo nga naman po yung mini reunion. Doon na rin yung pumapasok yung community. Siyempre, community, meron kami yung mga magulang ko naman, yun eh. Mga kamag-anak ko, mga magulang ko especially. Since, sila, ang tawag dito, sa church na meron silang organization sa church eh. Since, yun, nakatulong din yun. Nagbigay din sila ng konting tulong pinansyal para masuportan yung mga pangailangan ng tiyuhin ko during na time na binorol siya. At the same time, syempre, yung mga kumari na nanay ko, ang ka-churchmate niya, dumalaw din doon eh. To give support, to give, paano pa ako sasabihin, pagdadalamhati para makapagbigay ng
pagdalamati sa magulang. Ano? Pakikiramay. Mm-mm. Doon pa lang sa part na yun. Nakatulong talaga yun. Nakatulong yun para maisan man yung, kahit pa paano, malesin yung sakit na nararamdaman ng magulang, ng nanay ko. Tinake ko yung pag-grief as personal talaga. I didn't get the chance to share my grief with my family since growing up, hindi kami masyadong open emotionally sa isa't isa. So, when I lost my mom, mostly, ayun, sa una, syempre, magkakasama kaming family. Pero as times goes by, mas tinake ko yung grief ko mag-isa. Nahirapan ako personally. Siguro yun yung parang naging lowest point ng life ko, especially pandemic noon. Hindi ko din nami-meet yung iba kong kaibigan, so wala akong social interaction sa ibang tao. So, naging detrimental talaga siya sa mental health ko. Siguro tinake ko yung grief as I am. Parang mag-isa lang talaga. Kahit na alam ko naman na nandiyan yung family ko para sa akin, parang hindi ako sanay emotionally na mag-open sa kanila, as well as ganun din naman sila sa akin. Though, alam ko naman na nandiyan lang sila, pero every time na nag-grief ako, mag-visit ako sa mother ko, ako lang talaga mag-isa kasi parang ayaw ko makita na vulnerable ako ganun. Tsaka, hindi talaga kami ganun ka-open sa isa't isa ng family ko. Ayun. Hindi siya masyadong aligned sa Filipino tradition since nawala yung mom ko nung pandemic. So, bawal yung walang lamay ganon. So, diretso lang na cremation. So, hindi namin na-experience ng family ko na magkaroon ng time pa kahit saglit sa mother ko. So, parang anong nangyari, dahil hindi namin na-experience yung Filipino tradition in terms of grieving, parang hindi kami nagkaroon ng closure at that time. So, mas naging mahirap sa amin. Although, after a year naman, mga after 2 years ganun, kahit papaano, na-experience naman namin yung pag-bless sa urn niya, ganyan, tapos pag-libing sa sementeryo. Pero overall, as yung relatives ko, kapitbahay lang namin sila. So, nung times na kakawala lang ng mother ko, parang sila yung naging nandyan para sa amin. So, kahit na hindi namin na-experience yung totally na nakikirama yung ibang tao sa amin, ganyan, na-feel pa rin naman yung presence ng mga relatives namin to pagbisita nila sa bahay, ganyan. Tapos yung sa ibang tao naman is, since bawal nga yung gathering that time ng pandemic, na-receive na lang namin yung mga pakikiramay nila through online. Pero kami as a family, siguro na-experience namin yung grief in terms sa tradition siguro more on na lang talaga. Parang nilakasan na lang talaga namin yung loob namin and as well as being there for each other na every week, kahit na yung mga ate ko na hindi sila nakatira sa bahay namin, doon na lang sila nag-stay sa amin. As well as siguro kahit pa paano nag-take part din yung religion kasi since religious yung ate ko, parang naging way namin yun na magdasal parang almost every week after my mom died. So parang doon namin binuhos yung not so typical traditional way of grieving. Ayun. So far, ayun naman. Sa mga pag-aaral sa mga Yolanda survivors, lumabas ang mga pag-uugali na importante sa mga Pilipino. Bagamat ganito, nakita sa research na madalas silang dumadaan sa ugali ng pagtanggi at buong pag-asang pagtanggap. Kahit na minsan hinahaluan ng biro, ito lahat ay parte ng kanilang katatagan. Sa bawat kwento ng pagdadalamhati, natututunan natin na ang buhay ay maihahalin tulad sa isang kandila na puno ng saya at alaala. Pero darating ang oras na ito'y nauupos at nauubusan ng alab. Ang mga alaala ng ating mga mahal sa buhay ay patuloy na nagbibigay liwanag at lakas sa ating paglalakbay. Kaya't habang patuloy tayong humaharap sa hamon ng buhay, isapuso natin ang mga alaala at pagmamahal na iniwan nila. Sa huli, ang tunay na kahulugan ng buhay ay nasa mga relasyon natin at ang mga alaala na iniwan sa atin. Ito ang hapdi at haplos, the Filipino heart in times of grief.